Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, maghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker, masakit man sa akin ito. Sabi ng ating Pangulo, multiple cases will be filed against his cousin, former House Speaker Martin Romualdez. Ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Romualdez, hindi ako kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Former House Speaker Martin Romualdez issues a statement following President Ferdinand Marcos Jr.'s announcement that cases will soon be filed against him, saying he respects his cousins. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Kanina mga kababayan, sa State of the Nation address ng ating Pangulo, una nang na-mention ng ating Pangulo ang paghahain daw ng patong-patong na kaso laban sa kanyang pinsan na si dating Speaker Martin Romualdez. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, maghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker, masakit man sa akin ito. Sabi ng ating Pangulo, multiple cases will be filed against his cousin, former House Speaker Martin Romualdez, in connection with the flood control corruption scandal, adding that this is painful for him. Pakinggan natin mga kababayan yung parte ng kanyang naging unang pahayag. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. 1 taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad padapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo
na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo. Ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng giyera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. So yun mga kababayan, ang naging pahayag ng ating Pangulo na patong-patong daw na kaso ang na isasampa sa dating speaker na si Martin Romualdez. Masakit man daw ito sa aming pamilya, ginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Sagot naman po ni Speaker Martin Romualdez. So sumagot na mga kababayan si dating Speaker Martin Romualdez sa naging pahayag sa SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni dating Speaker Martin Romualdez, hindi ako kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Former House Speaker Martin Romualdez issues a statement following President Ferdinand Marcos Jr.'s announcement that cases will soon be filed against him, saying he respects his cousin's decision and maintains he will prove his innocence. Sabi ni Speaker Martin, dating Speaker Martin, masakit man ito sa aming pamilya, ginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi ako kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon ako, gawin natin ang tama. Nakikita ninyo si Martin Romualdez, hindi siya nagagalit sa naging aksyon ng ating Pangulong Bongbong. Kasi sabi ng ating Pangulo, masakit man niya ito sa akin, pero hindi ako presidente ng aking pamilya. Presidente ako ng mga mamamayang Pilipino. So sabi sa naging statement mga kababayan, pinalabas agad-agad ni Martin Romualdez. Sabi dito, the former speaker acknowledged the impact of the controversy on his family but said he accepted the president's position. Masakit man ito sa aming pamilya, ginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Romualdez said, the proper course is to allow due process to take its course and let the evidence determine the outcome. Sabi ni Martin Romualdez, sang-ayon ako na gawin natin ang tama. Ang tama ay ang sumunod sa proseso at ayaan ng ebidensya ang magsalita. He maintained that he had committed no wrongdoing and said he was prepared to prove his innocence. Naninindigan akong wala akong ginawang anumang labag sa batas at handa akong patunayan ito, sabi po ni Martin Romualdez. So nakita ninyo ang pagkakaiba na nagiging reaksyon ni dating Speaker Martin Romualdez. Ibang-iba mga kababayan sa reaksyon ni Sara Duterte pagdating sa accountability. Pinapakita mga kababayan ni Martin Romualdez ang pagiging highly educated and civilized mga kababayan sa kanyang mga actuations. Hindi tulad po ng mga pananalita na binibitawan ng mga Duterte pag nasasabit sa ganitong mga kontrobersy. Wala kang marinig mga kababayan na masasamang salita. Di ba? Walang pagmumura, walang panunumbat. Ready siya na harapin mga kababayan yung asunto. Yan o. Malinaw. Masakit man ito sa aming pamilya, iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi ako kailanman humingi ng pabor
o espesyal na pagtrato, sang-ayon ako, gawin natin ang tama. Di ba? Mga kababayan, ibang-iba siya mag-behave, mga kababayan. Dissenting politiko, itong si Martin Romualdez. Kahit lumalabas, mga kababayan, na parang nilaglag siya ng kanyang pinsan na Pangulo, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero malinaw ang kanyang sinabi, hindi niya tatakasan ito kaso na isasampa sa kanya ng ombudsman. Bagkos, sabi niya, handa niya itong harapin at patunayan na siya ay isang inosente. Di ba, mga kababayan? Yan si Martin Romualdez. Yan, may respeto pa rin siya sa kanyang pinsan. Saying he respects his cousin's decision and maintains he will prove his innocence. Patutunayan ko niya na wala akong kasalanan dito bilang isang speaker. Kasi nga po, mga kababayan, malinaw naman po na yung speaker hindi kasama doon sa bycam. Ang kasama si Chis Escudero. Ayan po, mga kababayan, ang katotohanan dyan. At wala siyang tinatawag na command responsibilities dito sa implementasyon ng mga ghost and anomalous projects, mga substandard. Kasi po, ang command responsibility nandun kay Bunuan, yung DPWH Secretary, at saka mga officials ng DPWH. Kasi sila yung nag-release ng pondo. Sila yung nag-bill, nag-approve ng bill, mga kababayan, at sila yung in charge sa Bids and Awards Committee. Hindi man po si Martin Romualdez. Kaya tiwala si Martin Romualdez na mapapawalang sala siya, mga kababayan dito. Kaya anda niya ngarapin. At wala siya plano na tumakas dito. Harapin niya, fair and square, mga kababayan, yung mga asunto na ipafile po ng Office of the Ombudsman. Okay po, ayan man lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.